mga bata! Ako si Ate Pia, ang inyong kaibigang Art Angel. Sino kaya ang batang may art problem sa araw na ito na matutulungan ko? Uy, teka! Parang may batang nangangailangan ng tulong doon ah. Naku, Mother's Day na pala bukas. Wala pa akong card at regalo para kay nanay. Paano kaya ito? O samahan niyo akong maghanap ng paraan para matulungan si Paolo ha. At syempre, sabay-sabay pa rin tayong lilikha ng kakaiba at kapanapanabik na art projects. Tara na! Bubuksan ko agad to. Hindi. Mas mabuti pang buksan ko na to para may pambili na akong regalo at card sa nanay ko. Aling Daisy! Aling Daisy! Uy! Hi, Paolo! Kamusta na? Nasaan si Aling Daisy? Umalis po. Pumunta po sa Divisoria. Kumukuha ng mga tela. Ah, naku, paano yan? Wala si Aling Daisy. Oh, sayang. Magpapatawi pa naman sana ako ng ganyan. Eh, Ate Pia, Paolo, baka pwedeng hintayin na lang namin nanay mo. okay lang ba, Paolo? Hintayin namin siya? Okay lang po. Oh, Paolo, anong ginagawa mo? Bubula ko po ito para bumili po ng regalo at card sa nanay. Ah, ganun ba? Eh, hindi ka naman kailangan bumili ng regalo tsaka card. Pwede kang gumawa. Ano ba yung mga materyales dito sa bahay niyo? Kasi pwede natin gamitin yung nandito eh, para hindi magastos. Ayong marami po kaming sinuli, Sinulid, mga karayong, karayom, gunting, gunting. tsaka po mga pananaw. Yung mga gamit ni nanay sa trabaho. Pwede ka namin tulungan. Ano kaya, Jay? Oh! Ano? Bakit? Ano? Pwede. Sino? Saan? Tulungan lang natin si Paolo kasi kailangan gumawa ng regalo para sa nanay niya. Okay lang ba? Sige, Oo, tulungan sige natin ba? siya ha. Gawa tayo ng card. Umpisahan natin yung card. Sige po. Okay, sige Jay. Isa-isahin na natin yung mga materyales natin. Ang mga kailangan natin para sa proyektong ito, unang-una, string. Bukod sa string o yarn, kakailanganin din natin ng cardboard o kaya mga lumang folder, lapis at pandikit. Para pandagdag dun sa mga design natin, pwede natin gamitin yung mga botones ni nanay. Ang una natin gagawin, dapat ito-drawing muna natin kung ano yung gusto nating itsura na nakalalabasan. Sa pagpili ng disenyo, mas angkop ang mga simpleng disenyo na may malalaking hugis. Ang napili naming disenyo ay hugis puso, mga bulaklak at bituin. Yan. So, maiki rin mga bata na kung meron kayong naisip na disenyo, isulat nyo na muna o i-drawing nyo muna sa isang hiwalay na papel para pag mag-drawing na kayo dun sa card, alam nyo na yung itsura. At alam nyo kung ano yung nasa harap at kung ano yung nasa loob ng card ninyo. Kapag naiguhit nyo na ang disenyo, pwede na natin itong lagyan ng pandikit. Pagkatapos, maingat nating ididikit ang string o yarn sa paligid ng ating disenyo. Pwede rin kasing gawin mo, tinatawag na outline lang, katulad nito. Or katulad nung sa'yo na pinupuno mo hanggang loob. So, pwede rin yun. Pagkatapos, pwede rin magdikit ng mga botones, sequins at iba pang palamuti para maging mas maganda ang ating card.
So sisiguraduhin nyo lang mga bata na yung mga ginagamit nyo, yung talagang hindi na gagamitin ni nanay o kaya ni tatay. Kasi mamaya dyan, baka bigla nilang hanapin. Kapag tapos na ang harap ng card, isulat ang inyong mensahe o pagbati sa loob ng card gamit ang lapis. Lakihan ninyo ang mga letrang isusulat nyo, ha? Pagkatapos, dikitan din ng string o yarn ang outline ng mga letra ng inyong mensahe. O ayan, o diba? Ang ganda ng mga card na nagawa natin at simpleng-simple lang. Pwede ka na mamili alin gusto mo ditong ibigay sa mama mo. Salamat po, Ate Je. Walang anuman, Paolo. Salamat din po, Ate Pia. Sigurado magugustuhan ito ng nanay ko. Hulog ka talaga ng langit. Wala nga naman yon. Oh, madali lang gumawa ng string art card, di ba? Subukan niyo rin gumawa, ha? Paano gumawa ng string art card? Mga kailangan: makukulay na string o yarn, cardboard o lumang folder, lapis, pandikit, at mga botones. Una, gumuhit ng gusto nyong disenyo sa cardboard o lumang folder gamit ang lapis. Tapos, lagyan ng glue ang outline ng inyong disenyo o kaya'y pati ang loob nito. Tapos, idikit ang string o yarn sa inyong disenyo. Magkabit din ng mga botones at sequins sa disenyo bilang pandagdag na palamuti. Sa loob naman ng card, isulat ang inyong mensahe gamit ang lapis. Gawing malalaki ang mga letra para madaling sundan ng string. Lagyan ng glue ang mga letra. Idikit ang string sa mga letra. Pagkatapos, patuyuin itong mabuti bago ibigay kay nanay. O, halikan at yakapin nyo rin si nanay pag abot nyo ng inyong espesyal na Mother's Day string art card. Art ko to. Hello Ate Pia, ako po si Patty Pascual. Ako po ay 10 taong gulang. Paborito ko pong mag-drawing. Ang paborito ko pong drawing ay Powerpuff Girls. Pag dinodrawing ang Powerpuff Girls, inuunang i-drawing ang ulo at buhok. At i-drawing mo ang damit at paa. At i-drawing mo din ang kamay. Pagkatapos, i-drawing ang mata at bibig. Pagkatapos, kokoloran mo ang Powerpuff Girls. Ako si Patty Pascual at art ko to. Naku, buti na lang mabilis matayo ito. Oo nga. Eh, Ganda Pia, na. aalis muna ako sandali kasi may meeting lang ako. O sige, walang problema. Ako na lang maghihintay kay Aling Daisy. Sige. Paolo, alis muna ako. Babalik na lang ako. Sige, kita tayo mamaya, ha? Oo. Bye-bye. Oh, Paolo, ba't parang malungkot ka pa rin? Eh, gumawa na nga tayo ng card para kay nanay. Kasi po parang naisip ko pong bumili ng picture frame. Picture frame? Gusto mo pa siyang regaluhan ng picture frame? Maganda yun ah, pero bakit ba picture frame yung gusto mo ibigay? Para po ma-display po yung picture ng tatay at nanay ko. Ah, ganun ba? Eh di, hindi mo naman kailangan kasing bumili ng picture frame. Gusto mo gawa na lang tayo. Gawa po tayo? Oo. Paano po? Magpapatulong tayo sa kaibigan kong si Tin kasi mahilig yung gumawa ng picture frame. Okay lang? Sige po. Sige, tawagan ko siya ha. Sige po. Pwede ba ako makigamit ng telepono? Sige po. Sige, tawagan ko lang. Tin, mabuti nakapunta ka agad. Salamat ha, kasi magpapatulong talaga kami sa paggawa ng project. Oo, okay lang kasi Saturday hindi naman ako masyadong busy. Kaya andito ako ngayon para turuan ka gumawa ng picture frame collage. Ayan, Okay? sige. Umpisa natin. Isa-isahin na natin yung mga materials natin. Sige. Ito ang unang kailangan mo. Yung mga karton sa bahay na hindi na ginagamit, pwede mo siyang i-recycle natin to. So, tama ayan. na. Siyempre, lapis. Okay. Itong gunting. And then cutter. Ang glue. At importante yung packaging tape para mabilis dumikit. Tapos, ang tela. Yung Ayan. tela. So, lahat ng mga retaso ni nanay, pwede mong gamitin. Ano ang first step natin? Ganito, yung picture na 3R, gagawin nating pangtanda.
Okay, sige. Lalagyan natin ng 1-inch marker palibot ng litrato. Matapos pumili ng paborito niyong picture na kasama sina nanay at tatay, bakatin o i-trace ang picture sa karton. Maglagay ng 1-inch na puwang o margin sa paligid ng picture at markahan ito. Gamit ang ruler, guhitan ito para magsilbing gabay sa paggupit ng karton. Pagkatapos, gumupit din ng isa pang karton na kasukat ng unang karton. Okay, so pagkatapos natin gupitin, ganito yung magiging itsura niya. Meron Ganyan pang siya. natitirang border kasi dito yung sukat ng litrato. Di ba, para siyang bintana? Di ba, kailangan maging ganito siya? Anong gagawin natin? Ika-cutter natin. Para magkaroon ng butas ang ating unang karton, butasin ng cutter ang hugis ng picture na binakat natin dito. Teka muna. O, huwag mag-isang gagamit ng cutter ha. Mas mabuting humingi kayo ng tulong sa nakatatanda para hindi kayo mahiwa. Pagkatapos, kunin ang mga retaso at balutin ang paligid ng unang karton. Pwede kayong pumili ng mga telang may iba't ibang kulay at disenyo. Ibilot natin ngayon yung tela sa karton. So dapat lapat na lapat yung ating pagbilot. Oo. Pero kung kayo, wala naman kayong mga retaso na nakakalat sa bahay, okay lang yun. Pwede rin kayong gumamit ng mga makukulay na papel o kaya lumang gift wrapper. Balutin din ng mga retaso ang pangalawang karton. Pagkatapos, gamit ang tape, pagdikitin ang dalawang binalot na karton. Ayan, halos buo na ang ating picture frame. Tandaan natin yung isang side ng frame, huwag nating ididikit. Oo, Lagyan kasi doon ng natin puwang. isushoot yung picture. Okay. Kaya kung kahit gusto nating palitan, maaalis din natin yung picture na nilagay na natin. Pwede na natin itong dikitan ng lumang botones, beads, at iba pang palamuti para maging mas maganda ito. Lagyan din natin ng lumang ribbon sa likod ang frame para maisabit natin ito sa dingding. O ayan, pwedeng-pwede nang ipasok ang paborito nating picture sa loob ng frame. Ayan mga bata, simpleng-simple lang ang paggawa natin ng picture frame. Yung mga bagay sa bahay, pwede natin gamitin at pagandahin. Subukan nyo rin gumawa ha! Paano gumawa ng picture frame collage? Mga kailangan, lumang karton, mga retaso, lumang botones, beads, glue, lumang ribbon o tali, lapis, gunting, cutter, ruler, at tape. Una, bakatin o i-trace ang picture sa karton. Maglagay ng 1-inch na puwang sa paligid nito at markahan. Gamit ang ruler, guhitan ito para magsilbing gabay pag ginupit natin ng karton. Gumupit din ng isa pang karton na kasukat ng unang karton. Butasin ng cutter ang hugis ng picture na binakat natin para magkaroon ng butas ang ating picture frame. Tandaan, humingi kayo ng tulong sa nakatatanda sa paggamit ng cutter para hindi kayo mahiwa. Balutin ng mga retaso ang dalawang karton. Gamit ang tape, pagdikitin ang dalawang binalot na karton. Dikitan ng botones, beads, at iba pang palamuti ang karton para maging mas maganda ang ating frame. Pwede ring lagyan ng lumang ribbon sa likod ang frame para maisabit natin ito sa dingding. Ayan, may picture frame ka na. Salamat Ate Pia at marami na akong mabibigay na regalo sa mama ko. Walang anuman. Hulog ka talaga na lang. Bakit mo gusto maging artista? Gusto mo maging sikat? Po! Ano na pala si Aling Daisy? Aling Daisy, magandang tanghali po. Oh, Pia, andyan
ka pala. Kanina ka pa? Ay, oo, pero okay lang yun kasi marami kaming ginawa ni Paolo habang naghihintay. Oo, yung kaibigan ko kasi si Je, magpapatahi sana siya. Asa si Jer? Ayun na pala si Je! Oh, Aling Daisy! Pinagyan nila ata ang buong Divisoria! Hindi naman, galang sa Divisoria, masyado na traffic. Kanina pa ba kayo dyan? Nainip pa kayo? Hindi ho kasi, ang dami namin ginawang art project. Kasama namin si Paolo. Art project. Paulo! Bigyan mo na sa mama mo yung ginawa natin. Wow, ang ganda. Ano to? Para saan to? Para po sa Mother's Day. Mother's Day. Wow, wait naman ni Ay, ang sweet naman nila. Aling Daisy, buksan na ho! Okay lang, Je. Okay ka lang. O sige, okay lang yan. Wow, ang ganda. Bait naman na anak ko. Wait, may I love you pa. Uy, baka naman inubos mo na lahat ng mga butones ko dyan, ha? Hindi. Joke lang yan. Ang bait naman ang anak ko. Ang sweet naman nila. O ayan mga bata, natulungan na natin si Paolo sa kanyang art problem. At natuto rin tayo ng iba't ibang art projects. Diba nakagawa tayo ng string art card sa tulong ni Ate Je? At nakagawa rin tayo ng picture frame sa tulong naman ni Ate Pin. Diba hindi naman kailangan gumastos para lamang mabigyan ng espesyal na regalo si Nanay ngayong Mother's Day? Ang importante lang, kayo mismo ang gumawa nito. So hanggang sa susunod, marami pa rin tayong iisipin at gagawin na art projects dito lang sa Art Angel. At laging tatandaan, dito sa Art Angel, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Hanggang sa susunod, ako si Ate PR Kanghel, ang inyong Art Angel. Paalam!